Yun mga kabiker, advance Happy Valentine's. So, sa tanghaling ito, sasabay natin yung gagawin natin kasi naglilinis tayo, pero magbabahagi tayo ng simpleng tutorial. No? Good afternoon sa inyo mga kabiker, purihin ang Panginoon dahil sa biyaya ng Panginoon, buhay pa tayo. At sa biyaya ng Panginoon, nagpapahagi pa rin tayo ng tutorial. Mahalaga to mga kabiker. Ito kasi yung problema ng mga ilan sa atin. Okay naman yung oil pump, pero hindi pa rin umaakit yung langis sa bandang head. No? Ang akala natin, kahit na gumagana yung oil pump natin, lukot naman siya, hindi naman umaakit yung langis sa bandang head natin. No? So dito sa video natin mga kabiker, papakita ko sa inyo mga pagkakamali natin, bakit hindi umaakit yung langis natin. Kabiker, ano bang epekto nito pag hindi umakyat yung langis doon sa may bandang head? No po, lulutong po yung mga rocker arm, no? And then yung mga timing chain type na motor, no? Mag-aalugan yung mga bearing ng mga camshaft niya, no? So tuyot kasi. Kailangan umakyat yung langis kahit sa bandang head, no? Kahit maganda yung pump ng oil pump natin, pero hindi naman umakyat yung langis sa may bandang head, baliwala. So isosolve natin ngayon yan dito sa ating video. Ayan mga kabiker, para mas malinawan tayo mga kabiker, gagamit tayo ng makina kasi dito ko i-explain sa inyo kung bakit minsan nagkakamali tayo. Okay naman yung oil pump natin, meron lang tayong mga bagay na pagkakamali kaya hindi umaakyat yung langis sa may bandang head natin. No? So kaya gagamit tayo ngayon ng makina, Rossi 125, ito yung laging nakikita nyo sa aking vlog. So ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi umaakyat yung langis. So sa part nitong makinang to, dito sa side, no? Ito yung oil pump. Sabi ng iba, okay daw kasi nga maganda naman daw yung bigay niya, okay naman daw, wala naman daw problema nung binuksan. So bakit ayaw pa rin umakyat yung langis dito sa may bandang head, no? So, makikita natin diyan, mayroon tayong cylinder head at saka black. At saka kung mapapansin nyo, may dalawang takip dito, no? Parehas na 125 ito. Ngayon, ano yung bagay na pagkakamali natin? Hindi umaakyat yung langis sa may bandang head. Katulad nga ng sinabi ko sa mga vlog ko, meron tayong mga overhaul at makikita nyo doon, pinapakita ko sa inyo yung mga butas ng mga crankcase na maaring daanan ng mga langis para malubricant yung engine parts natin, no? Napakahalaga po nung lubricant sa ating makina. Ngayon, ang problema, pag tayo ay natuyuan ng langis sa makina, kakatok na yung makina natin, gastos yun. Hindi lang dapat yun yung pinapahalagaan natin mga kabiker. Pati yung parts dito sa taas ng makina, especially yung head, no? So, ano yung pagkakamali natin minsan? Meron akong naalala mga kabiker na ginawa na motor, no? Siyempre, hindi pa tayo nag-vlog noon. Naalala ko lang. Meron kasi akong pamangkin na nagpa-practice din siya na mag-mekaniko, mag-overhaul. Ngayon, bakit nung nakabit niya na daw, no, chinek niya yung oil pump kung gumagana. Ito, wala daw siyang makita na lumalabas dito. Konti lang. Ngayon, dahil nga sa konti, hindi na lulubricant yung mga parts dito sa may head, no? So, pinakita niya sa akin. Ngayon, inalas ko. Chinek ko, okay naman yung oil pump. And then, ang napansin ko mga kabiker, no? Maling pagkakamali niya, mga kabiker. Siyempre, hindi rin natin masisisi, no? Yung dowel pin, yun yung naging sanhi kung bakit hindi umakyat yung langis. Dito kasi sa part na to, no? Siyempre, ang mauna dito yung black, no? So, etong black, tinanggal ko muna yung piston. Siyempre, alam naman natin na mahirap magsuksok, kaya tinanggal ko muna. So dito tayo tututok ngayon sa may head, no? At ang tinutukoy ko dito sa may kabitan ng dowel, no? So kung mapapansin nyo, ito, tama ito. Ang nangyari mga kabiker, nailagay niya rito kasi kumakasya din dito. Ayan, kung mapapansin nyo, kakasya rin yung, ayan. So kasing butas niyan, kumasya. And then, naikabit niya ito, no? So, pagdating dito, pinaandar niya, walang lumalabas daw dito. Kasi nga, natakpan ng dowel, no? So, kung tatanggalin natin, ayan, kasi etong part na to mga kabiker, may butas yan. Ayun, papansin nyo may butas yan. Kaya mayroong hiwa dito, dyan doon lumalabas yung langis, no? May linyang pakanal doon hanggang sa ilalim. Etong mark na to, itong hiwa to hanggang sa ilalim. Ngayon dito lalabas yung langis.
na nanggagaling dito sa oil pump natin, no? So, etong linyang to, lalabas dito. Pakita ko sa inyo. Dito. Kaya sa part na to mga kabiker, dito lumalabas yung langis. So, okay naman yung oil pump niya. Kasi dito lumalabas yung langis. Yan, kung mapapansin nyo, may butas yan. Tusukin natin para makita nyo na may butas. Ayan. Ayan. So, may butas yan mga kabiker. Ayan o. Pwedeng ilubog. Kaso, baka mahulog lahat. May butas yan. Agana yung oil pump natin. Dito siya maglalabas ng langis. And then, pagdating dito sa block, no? Etong butas na to, no? Dito siya lalabas. Ayan o. Kabit natin. Ayan. So, dito lalabas yan. Katulad nga ng sinabi ko, na ikabit niya yung dowel dyan. Ito, naikabit niya dyan. Kasi nakita ko. Ayan. So, naikabit niya dyan. Ayan. Kasi, parehas lang silang naipapasok. Eh, pag suksok niya rito, fitted to, wala na siyang labasan ng langis. Natakpan na. No? Natakpan. Kaya, mali na dito yung lang. Kasi, hindi rin naman natin masisisi. Ang newbie pa lang. No? Dito talaga yan. Yun. So, pagdating dito, nabarahan tong butas na to. So, hindi makalabas yung langis dito kasi may dowel. Itong dowel pin na to, na ilagay dito. Kasi, kung mapapansin natin, parehas na butas yan. Ayan o. Parehas silang butas. Tingnan nyo. Ayan. Parehas silang butas. So, kakasya yung dowel dyan. Ayan o. So, kumasya. At papasok din yan. Kaya, ang naging problema, pipit naman kasi siya. No? Ngayon, ang ginawa niya mga kabiker, ligpitan niya. Pero pagdating dito sa butas nito, nalabasan ng langis, hindi niya malubricant yung mga parts dito, like yung mga spring natin, yung rocker arm, push rod. Kaya pag nakita natin na tuyot dito, no, hindi sa oil pump kagad yung titignan natin. Doon sa minsan pagkakamali natin. Ano pa yung isang pagkakamali mga kabiker? Tanggalin natin. Ngayon, ibalik natin ulit tong block niya. Yan. So, ano pa yung isang pagkakamali natin mga kabiker? Dito sa may head gasket, sa may head gasket na to, minsan nagkakamali tayo mga kabiker. Tanggalin mo natin tong dito, minsan pagkakamali ng mga kabiker, no? Kaya hindi umaakit yung langis dahil din sa gasket, no? May mga gasket kasi na ginagawa lang. Ibig sabihin, nag-i-improvise tayo like yung mga folder. Bagamat pwede namang gamitin yung folder, pero natatakpan natin tong butas. Hindi natin nakukuha yung pinakabutas niya. So natatakpan to. So gagamit tayo ng gasket na iba. Meron tayong binibiling gasket paper, ginugupit natin yun. Pero minsan ang pagkakamali natin mga kabiker, kung sakto lang yung rod na to na nagagawa nating butas, hindi ganun kaluwag. So ang problema, pag ito natakpan, hirap na naman lumabas yung langis na lalabas dito. Kasi saktuhan lang yun. Di ba kanina yung dowel ang problema? Ngayon, matatakpan na naman yung butas na yan. So wala na namang langis yung lalabas dyan. Matutuyot na naman yung head parts ng motor natin. Kabiker, dyan ba talaga lumalabas yung langis? Dyan yan mga kabiker. Kasi pag nilagay natin ito, halimbawa ito ano, paano niyang malulubricate lahat to? Itong tinanggal na natin yung rocker arm dito, no? Paano niyang malulubricate? Dito ba? Lalabas na rito at i-spread dito? Hindi mga kabiker, ito yon. Kaya nga meron tayong takip dito na dalawa. Ito yung takip niya. Yan. Takip niya yan. Tapos ito naman yung takip ng Honda TMX na contact point. So papaliwanag ko. So kung makikita nyo, ito may butas din. Katulad nito. So sasaktukan niya yan. Ngayon, isa pang bagay, pero hindi naman nangyayari, etong mga butas na to, pag ito naman ang may bara, hindi rin malulubricate yung
makina natin. Isog natin dito. Hindi malulubricate yan. No? Kasi walang lumalabas dito. Kasi barado din to. Tignan nyo. Pag binuhusan ko ng gas yan, bagamat gas na yung gagamitin natin para makita lang natin, pero langis talaga yung dumadaan dyan. Bubuhusan ko yung butas na ito, kailangan may lumabas doon sa mga butas doon, lalong lalo na sa dalawang yon. So buhusan ko. Ayan, nakita nyo? Diyan lumalabas yung mga langis, no? So tanggalin natin. Ayan. So same din sa mga ibang motor, no? Lahat yan meron. Like yung mga ganitong push rod type. No? So buhusan ko rin ito para makita nyo. Ayun. So parang fountain, no? So kung nagpa-pump yan, doon lalabas sa mga butas na yon. No? Balik natin. Kaya itong butas na to, dito lalabas yung mga langis para ma-lubricant tong metal part natin. Ngayon, paano lalabas yung mga langis dito? Kung dito pa lang may problema na. Natakpan na pala ng gasket, natakpan na pala ng dowel pin. So laman yung oil pump natin, tingnan natin mabuti kung hindi nababarahan o nahaharangan yung linya ng oil pump. Tulad nga ng sinabi natin, gumagana yung oil pump, maayos naman, pero bakit walang langis na nag-i-spread dito para ilubricant niya yung mga parts dito sa head natin. So yun yung problema. Kaya itong problemang to, solve na.